Ngayon, alam nating lahat na si Kim ay may espesyal na talento sa paggawa ng mga granding pagpasok, ngunit pagdating sa kanyang mga paglalakbay, mas nakakainteresado ang mga bagay, parang isang spy movie na puno ng mga twist na maaaring magdulot ng inggit kahit kay James Bond. Mula sa mga armored train hanggang sa mga misteryosong paglipad, ang mga paraan ng paglalakbay ni Kim ay tunay na maalamat. Ngunit ano ang katotohanan sa likod ng mga lihim na paglalakbay na ito? Ang sagot ay, sa totoo lang, hindi natin masasabi ng may katiyakan. Oo, hindi mo makikita ang supreme leader na ito na dumarating sa paliparan tulad ng isang ordinaryong tao. Sa paanuman, si Kim ay biglang lumilitaw kahit saan at walang makapagpapaliwanag ng eksakto kung paano siya nakarating doon. Mukhang baliw, hindi ba? Kaya ito ay ilan lamang sa mga misteryosong pattern na nauugnay sa kanyang mga paglalakbay at lahat ay nagsisimula sa kanyang mga paglipad. Ang mga paglalakbay sa eroplano ni Kim Jong-un ay isang nakaka-interes na kombinasyon ng luho, lihim at walang kamaliang seguridad. Sa sentro ng mga paglalakbay na ito ay ang Ilyushin Il-62M, isang jet mula sa panahon ng Soviet na ginawang isang tunay na lumilipad na kuta. Tinawag itong Chami-1 bilang pagkilala sa pambansang ibon ng North Korea. Ang Falcon, ang sasakyang ito ay simbolo ng kapangyarihan at pagpaparangya. Orihinal na idinisenyo noong 1960s, ang Ilyushin Il-62M ay dating itinuturing na pinakamalaking jet airplane sa mundo. Sa haba na higit sa 50 metro, may kakayahan itong magdala ng humigit kumulang 200 pasahero. Gayunpaman, ang bersyon na ginagamit ni Kim Jong-un ay malayo sa isang ordinaryong komersyal na eroplano. Ang interior nito ay ganap na binago upang matugunan ang mga mahigpit na pamantayan ng Supreme Leader. Malambot na puting leather seats, makintab na rosewood tables at kristal na ashtrays ang pumapalamuti sa cabin na lumilikha ng isang kapaligiran ng luho na walang kapantay. Bukod dito, ang jet ay mayroong state-of-the-art entertainment systems na tinitiyak na si Kim Jong-un ay naglalakbay ng may lahat ng kaginhawahan at estilo na nararapat sa kanya. Gayunpaman, ang luho ay isa lamang sa mga elemento na nagpapakilala sa mga paglalakbay sa himpapawid ni Kim Jong-un. Ang seguridad ay pangunahing prioridad at ang Ilyushin Il-62M ay may serye ng mga advanced na feature upang protektahan ang pinuno. Ang sasakyang panghimpapawid ay may mga sistema ng electronic countermeasures na idinisenyo upang neutralisahin ang posibleng mga banta. Ang mga aparatong ito ay may kakayahang makagambala sa mga radar at komunikasyon ng kalaban na nagpapahirap sa pagsubaybay o pag-atake sa eroplano. Bukod dito, kapag lumipad si Kim Jong-un, karaniwan na siya ay may kasamang escort ng mga fighter jet. Ang mga jet ng labanan na ito ay nagbibigay ng dagdag na layer ng seguridad, handang kumilos sa harap ng anumang panganib na maaaring mangyari sa paglalakbay. Ang mga gawi sa paglalakbay ni Kim Jong-un ay puno ng misteryo tulad ng pinuno mismo. Halos hindi niya inihahayag ang kanyang mga plano sa paglalakbay ng maaga at ang kanyang mga paggalaw ay pinananatiling mahigpit na lihim. Ang diskarte ng pagiging maingat na ito ay naglalayong panatilihin ang mga kalaban sa pag-aalinlangan at mapanatili ang elementong sorpresa. Kapag nagpasya si Kim Jong-un na maglakbay sa pamamagitan ng eroplano, kadalasan ito ay para sa mga high-profile na diplomatikong misyon. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay naganap noong 2018 nang gawin niya ang kanyang unang international na paglalakbay sa pamamagitan ng eroplano mula nang manungkulan siya noong 2011. Sa pagkakataong iyon, lumipad siya patungong China para sa isang pagpupulong kay Pangulong Xi Jinping, isang mahalagang hito sa patakarang panlabas ng North Korea. Ang pagpili sa Ilyushin Il-62M para sa mga paglalakbay na ito ay parehong praktikal at simboliko. Na may saklaw na humigit kumulang 10,000 kilometro, ang jet ay maaaring makarating sa mga destinasyon tulad ng Singapore at Beijing nang hindi kailangang mag-refuel. Ang autonomy na ito ay mahalaga para mapanatili ang lihim at seguridad ng mga paglalakbay ni Kim Jong-un. Gayunpaman, ang edad ng sasakyang panghimpapawid ay nagdulot ng ilang mga pangamba. Ang Ilyushin Il-62M ay isang lumang modelo na nagtataas ng mga alinlangan tungkol sa mekanikal na pagiging maaasahan nito at ang kakulangan ng mga na-update
up-to-date na sistema ng komunikasyon. Sa kabila ng mga puntong ito, ang eroplano ay nananatiling piniling sasakyan ni Kim Jong-un para sa kanyang mga paglalakbay sa himpapawid. Bukod sa Ilyushin Il-62M, ang pangkat ng mga sasakyang panghimpapawid ni Kim Jong-un ay karaniwang may kasamang isang sasakyang pangkargamento. Ang eroplanong ito ay responsable sa pagdadala ng mga mahahalagang bagay para sa mga paglalakbay ng leader tulad ng kanyang blindadong limusin. Gayunpaman, ang sasakyang pangkargamento ay may sariling mga limitasyon. Hindi ito kayang lumipad ng malalayong distansya ng puno ng kargamento at maaaring kailanganin ng mga paghinto para sa muling pagpapakarga ng gasolina na nagdaragdag ng karagdagang antas ng komplikado sa mga paglalakbay ni Kim Jong-un. Kaya ang kanyang mga paraan ng paglalakbay ay sumasalamin sa kakaiba at misteryo na nakapaligid sa kanyang pagkatao. Transportasyon sa lupa. Ang paglalakbay sa lupa ni Kim Jong-un ay isang kapansin-pansing halimbawa ng pagiging lihim at seguridad. Ang mga paglalakbay ng lider ng Hilagang Korea ay maingat na pinlano at isinasagawa upang matiyak ang kanyang proteksyon at mapanatili ang isang aura ng misteryo. Tuklasin natin ang mga kilalang paraan at mga hakbang sa seguridad na kasangkot sa kanyang mga paglalakbay sa lupa, kasama na ang paggamit ng mga deluxing sasakyan, posibleng mga ruta at mga protokol ng seguridad. Ang isa sa mga pinakatanyag na simbolo ng kanyang mga paglalakbay sa lupa ay ang kanyang blindadong limousine na Mercedes Maybach. Ang sasakyang ito na sinasabing nagkakahalaga ng higit sa $1 milyong ay hindi lamang isang deluxing sasakyan, kundi isang tunay na kuta sa ibabaw ng mga gulong. Ang limousine ay nilagyan ng bala-proof at blast-resistant na baluti na idinisenyo upang makatiis ng mga atake na magpapahinto sa karamihan ng iba pang mga sasakyan. Mayroon din itong mga run-flat na gulong na nagbibigay daan ito na magpatuloy sa paggalaw kahit na matusok. Ang mga kompartimento ng pasahero ay hermetikong selyado upang magbigay ng proteksyon laban sa mga pag-atake ng kemikal. Tinitiyak na si Kim Jong-un ay palaging ligtas, anuman ang uri ng banta. Ang limousine ay bahagi ng isang malawak na convoy na sumasama sa lider ng Hilagang Korea sa kanyang mga paglalakbay. Kasama sa grupong ito ang mga sasakyang pang-eksplorasyon na nauuna sa ruta, mga kotse ng eskorta na nagpoprotekta sa mga gilid ng limousine at iba pang mga sasakyan na sumusunod sa likuran na bumubuo ng isang hadlang sa seguridad. Ang convoy ay maingat na inorganisa at isinasagawa na may bawat sasakyan na gumaganap ng isang tiyak na tungkulin upang matiyak ang proteksyon ng pinakamataas na lider. Ang mga kotse na nangunguna sa harapan ay may misyon na matuklasan at neutralisahin ang posibleng mga panganib, habang ang mga sasakyan ng eskorta ay nagbibigay ng karagdagang mga layer ng depensa. Ang buong operasyon ay isang demonstrasyon ng kahusayan sa lohistika na dinisenyo upang mapanatili ang seguridad ni Kim Jong-un at panatilihing lihim ang kanyang mga galaw. Ang mga paglalakbay ni Kim Jong-un ay hindi lamang tungkol sa mga hakbang sa proteksyon. Naglilingkod din ito upang maghatid ng isang imahe ng kapangyarihan at prestihiyo. Noong kanyang pagbisita sa Russia noong 2019, ginamit niya ang kanyang armadong limousine na Mercedes Maybach na dinala sa kanyang espesyal na tren. Ito ay isang halatang demonstrasyon ng kanyang kayamanan at impluensya, pati na rin ng kanyang kakayahan na mag-operate sa kabila ng mga internasyonal na parusa. Pagdating sa mga parusa, mahalagang banggitin na marami sa mga luxury vehicle na ginagamit ni Kim Jong-un ay sinasabing ipinupuslit sa Hilagang Korea. Isang ulat ng United Nations noong 2021 ang nagbigay diin sa isang pagtatangka na magpadala ng mga high-value na sasakyan na nagkakahalaga ng higit sa $1 million mula sa United Arab Emirates patungong Ningbo, China, na may huling destinasyon na Hilagang Korea. Sa kabila ng mga internasyonal na paghihigpit, pinapanatili ni Kim Jong-un ang isang fleet ng mga luxury car na gawa sa ibang bansa na nagdaragdag ng isang elemento ng misteryo at pagkabighani sa kanyang mga plano sa paglalakbay. Para sa kanya, ang paglalakbay ay hindi lamang isang bagay ng paglipat mula sa isang punto patungo sa isa pa. Ito ay isang maingat na pinlano na operasyon na idinisenyo upang matiyak ang kanyang seguridad at palakasin ang kanyang imahe
mensahe ng kapangyarihan. Ang paggamit ng mga armored limousine, mga lihim na tren at isang malawak na aparato ng seguridad ay nagpapakita kung gaano siya nagtataguyod upang protektahan ang kanyang sarili at mapanatili ang kanyang imahe bilang pinakamataas na pinuno ng North Korea. Gayunpaman, ang naratibo ay hindi lamang limitado dito. Kabilang sa mga paghahanda para sa mga paglalakbay ni Kim Jong-un ang isang komplikadong network ng mga underground tunnel at mga lihim na ruta. May mga haka-haka na ang mga tunnel na ito ay nag-uugnay sa mga estratehikong punto sa Pyongyang at iba pang mga rehiyon ng bansa na nagbibigay daan sa kanya na lumipat ng mabilis at may diskresyon. Ayon sa mga ulat, ang mga tunnel ay may mga state-of-the-art na sistema ng komunikasyon at advanced na mekanismo ng seguridad na ginagawa itong halos hindi masisira. Isa sa mga pinaka-nakakagulat na elemento ng mga paglalakbay ni Kim Jong-un ay ang labis na pag-iingat na kanyang ginagawa upang maiwasan ang madetekta. Madalas siyang gumamit ng mga taktika ng pagkagambala at disinformasyon upang lituhin ang mga potensyal na banta. Halimbawa, maaari niyang ipadala ang isang konbonyo ng mga sasakyan patungo sa isang partikular na destinasyon habang siya mismo ay sumusunod sa isang ganap na magkaibang ruta. Ang antas ng pagtatago at lihim na ito ay walang katulad na nagpapalakas sa misteryo na nakapalibot sa kanyang mga paggalaw. Mga mataas na antas ng mga hakbang sa seguridad. Ang mga lihim na estratehiya sa paglalakbay ni Kim Jong-un ay isang tunay na aralin sa pagtatago, proteksyon at maingat na pagpaplano. Ang mga paggalaw ng pinuno ng North Korea ay nababalot sa isang aura ng misteryo at hindi walang dahilan. Ang kanyang rehimen ay gumagamit ng isang serye ng mga taktika na kapwa kahanga-hanga at lubos na epektibo upang matiyak ang kanyang proteksyon. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na aspeto ng mga paglalakbay ni Kim Jong-un ay ang paggamit ng mga doppelganger. Ang mga individual na ito ay hindi lamang may pisikal na pagkakahawig, kundi sumasailalim din sa isang mahigpit na pagsasanay upang tularan ang kanyang mga kilos, mga pattern ng pagsasalita at maging ang kanyang postura sa paglalakad. Ang proseso ng pagpili ng mga body double na ito ay lubhang mahigpit. Ang mga kandidato ay kailangang magkaroon ng parehong taas at pisikal na itsura tulad ni Kim Jong-un. Pagkatapos, dumadaan sila sa isang masusing pagsusuri ng kanilang nakaraan na kinabibilangan ng pagsusuri sa kanilang mga pamilya upang matukoy ang posibleng mga panganib sa seguridad. Matapos mapili, ang mga body double ay sumasailalim sa isang masinsinang pagsasanay kung saan natututo silang gayahin ang lahat ng kilos at galaw ni Kim Jong-un. Ang paghahanda ay napakadetalyado na kahit ang mga malalapit na tao sa leader ay maaaring malinlang. Ang paggamit ng mga body double ay may iba't ibang layunin. Una, nagdudulot ito ng kalituhan sa mga potensyal na mamamatay tao o mga espya. Kung hindi makilala ng isang umaatake kung sino ang tunay na Kim Jong-un, ang kanilang tsansa ng tagumpay ay lubhang nababawasan. Pangalawa, pinapayagan nito ang tunay na leader na lumibot ng may mas malaking kalayaan at mas kaunting panganib. Habang lumalabas sa publiko ang isang body double, ang tunay na Kim Jong-un ay maaaring lumipat sa isang ganap na ibang lugar. Bukod dito, ang seguridad sa kanyang mga paglalakbay ay kinabibilangan ng paggamit ng mga pang-akit na eroplano. Kapag siya ay naglalakbay sa pamamagitan ng eroplano, karaniwang maraming sasakyang panghimpapawid ang ginagamit. Halimbawa, noong kanyang pagbisita sa Singapore para sa pagkikita kay Donald Trump, 3 eroplano ang umalis mula sa Pyongyang. Ang estratehiyang ito ay may layuning linlangin ang posibleng mga banta. Kung hindi matukoy ng isang kaaway kung saang eroplano naroroon si Kim Jong-un, ang kanilang kakayahang atakihin siya ay lubhang napipigilan. Ang mga sasakyang pang-aliw na ito ay hindi lamang mga guwang na istruktura. Ang mga ito ay ganap na kagamitan at may dalubhasang tauhan upang suportahan ang ilusyon na ang pinuno ay maaaring sakay ng alinman sa mga ito. Ang mga eroplano mismo ay nakakakuha rin ng pansin bilang isang elemento ng paghanga. Si Kim Jong-un ay madalas na gumagamit ng isang Ilyushin Il-62, isang long-range jet mula sa panahon ng Soviet na espesyal na inayos para sa kanyang paggamit. Ang sasakyang ito ay may mga advanced na sistema ng komunikasyon,
karangyang interior at mga high-tech na mekanismo ng seguridad. Ang pagpili sa isang mas lumang modelo ay sinadya. Ang posibilidad na ma-detect ito ng mga modernong sistema ng pagmamanman ay mababa at ang mga pagbabagong ginawa dito ay ginagawa itong isang tunay na kuta sa himpapawid. Sa lupa, ang proteksyon ni Kim Jong-un ay kapansin-pansin din. Ang kanyang mga personal na bodyguard ay bahagi ng gabinete ng punong tagapayo na tinatawag ding Central Office ng Partido No. 6. Ang mga bodyguard na ito ay kinukuha mula sa hanay ng People's Army ng Korea at dapat matugunan ang mahigpit na pamantayan, kabilang ang minimum na taas at mahusay na pisikal na kondisyon. Sila ay sumasailalim sa masinsinang pagsasanay sa martial arts, pamamaraan ng pagbaril at mga estratehiya ng pag-iwas. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay lumikha ng isang proteksyon na bilog sa paligid ni Kim Jong-un na may kumpletong 360-degree na paningin sa paligid. Ang bilog na ito ay binubuo ng maraming layer na may mga bodyguard na nakaposisyon sa harap, sa mga gilid at sa likod ng pinuno. Hindi lamang sila lakas, sila ay masusing tagamasid at lubos na sanay. Ang kanilang pangunahing estratehiya sa depensa ay binubuo ng pagkilala at pag-neutralize ng mga banta bago pa man ito maging agarang panganib. Para dito, gumagamit sila ng kombinasyon ng tradisyonal at makabagong mga pamamaraan ng komunikasyon tulad ng mga personalisadong badge, verbal na password at mga radio device. Bagamat sila ay armado ng mga baril, ang kanilang pinakamalakas na punto ay nasa kanilang kasanayan sa close combat at kakayahang suriin ang kapaligiran para ma-anticipate ang posibleng mga panganib. Bukod sa pangunahing grupo ng mga bodyguard, ang Security Command ay nagbibigay ng karagdagang mga layer ng proteksyon. Ang Security Command na ito ang responsable sa pagtiyak ng pisikal na integridad ng anumang lugar na dinalaw ni Kim Jong-un, maging ito man ay kanyang opisina, tirahan o isang hotel sa ibang bansa. Nagpapatupad sila ng iba't ibang hadlang sa seguridad na maaring umabot hanggang kalahating kilometro sa paligid ng lugar kung saan naroon ang leader. Ito ay kinabibilangan ng proteksyon sa mga daan, bakod at iba pang mga istruktura. Ang Security Command ay namamahala rin sa suportang logistiko at technical, kabilang ang protektadong komunikasyon, digital na seguridad at maging ang pagsusuri ng pagkain at inumin. Isang kapansin-pansing halimbawa ang nangyari noong Singapore Summit noong 2018 nang maglakbay si Kim Jong-un gamit ang isang Boeing 747 ng Air China. Para matiyak ang kanyang proteksyon, ang Security Command ay nag-reserve ng isang buong palapag sa Hotel St. Regis na tinitiyak ang lubos na privacy at seguridad. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na aspeto ng protection scheme ni Kim Jong-un ay ang mga bodyguard na tumatakbo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang mga bodyguard na ito ay unang napansin noong Inter-Korean Summit noong Abril 2018 at kalaunan sa Singapore Summit. Sila ay tumatakbo sa tabi ng limousine ni Kim Jong-un na bumubuo ng isang mobile barrier sa paligid ng sasakyan. Ang gawaing ito ay hindi lamang para sa pagpapakita. Ito ay isang lubos na organisado at epektibong hakbang sa seguridad. Ang mga bodyguard sa aksyon ay bumubuo sa unang linya ng depensa, handang tumugon kaagad sa anumang senyales ng panganib. Ang organisasyon ng mga paglalakbay ni Kim Jong-un ay isinasagawa ng may mahigpit na disiplina militar kung saan bawat hakbang ay maingat na pinlano mula sa ruta hanggang sa puntong patutunguhan, kasama na ang iskediul ng bawat galaw. Ang prosesong ito ay kinasasangkutan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng North Korea tulad ng Ministry of State Security at ng Korean People's Army. Ang pagkakaisa ng mga ahensyang ito ay perpekto. Tinitiyak na ang lahat ng detalye ng paglalakbay ng leader ay maingat na sinusubaybayan. Mga lihim na paglalakbay sa tren. Ang mga lihim na paglalakbay sa tren ni Kim Jong-un ay kumakatawan sa isang nakakaintrigang kombinasyon ng luho, seguridad at estratehiya. Ang olive green na tren na may katangiang dilaw na guhit ay higit pa sa isang simpleng paraan ng transportasyon. Ito ay isang mobile na kuta itinayo upang protektahan ang isa sa pinakamisteryosong leader ng mundo. Sa loob nito, ang tren ay isang tanawin ng karangyaan. Ang mga hanay ng pink na leather seats ay nagbibigay ng komportableng kapaligiran para kay
Kim at sa kanyang koponan. Ang sasakyan ay may mga meeting room na nilagyan ng state-of-the-art na teknolohiya na nagpapahintulot sa leader na mapanatili ang palagiang ugnayan sa kanyang gobyerno. Ang mga kwarto ay dinisenyo upang magbigay ng pinakamataas na kaginhawahan, tinitiyak na makapagpahinga at makabawi si Kim sa enerhiya sa panahon ng mahabang paglalakbay. Ang karangyaan ay umaabot sa dining car kung saan ang mga pasahero ay may access sa isang menu na makikipagkompetensya sa pinakamahusay na mga establishmentong gastronomiko. Ang sariwang lobster, pork barbecue at dekalidad na French wines ay kabilang sa mga delicacy na inihahain. Ang mga batang babae na tinatawag na conductors ay nagpapasigla sa mga bisita sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ng musika na lumilikha ng isang natatanging at surreal na atmosfera. Ni Konstantin Pulikovsky, opisyal na Ruso na sumama kay Kim Jong-il sa isang paglalakbay noong 2001, inilarawan sa kanyang aklat na Orient Express na posible na mag-order ng mga putahe mula sa iba't ibang lutuin tulad ng Ruso, Chino, Koreano, Hapones at Pranses. Ang seguridad ay lubos na prioridad sa mga paglalakbay ni Kim Jong-un. Ang tren na kilala bilang Mobile Fortress ay may mga bintanang bala-proof, pati na rin mga pader at sahig na pinalakas, dinisenyo upang makatiis ng mga pagsabog. Ayon sa Ministry of Unification ng South Korea, ang tren ay mayroon ding mga armas na panlaban at isang helicopter para sa pagtakas sa mga emergency na sitwasyon. Upang palakasin ang proteksyon sa panahon ng mga paglalakbay, humiling ang Pyongyang ng paglalagay ng mga bantay sa kahabaan ng riles tulad ng nangyari noong pagbisita ni Kim sa Hanoi. Ang mga paggalaw ng tren ay pinananatili sa ganap na lihim. Siya ay naglalakbay sa gabi upang maiwasang madetect at ang kanyang schedule ay hindi kailanman inihayag sa publiko. Ang tren ay sinasamahan ng isang pangalawang tren na nagdadala ng mga tauhan ng seguridad at kagamitan. Ang pangalawang tren na ito ay dumadaan sa ruta ng ilang kilometro sa unahan, sinisiguro na ligtas ang daan. Ang buong operasyon ay isang kahangahangang tagumpay sa logistics, dinisenyo upang matiyak ang seguridad ni Kim Jong-un at ang diskresyon ng kanyang mga galaw. Dahil sa bigat ng mabibigat na baluti at kagamitan, ang tren ay gumagalaw sa maingat na bilis na 50 kilometro bawat oras. Nagdadala ito ng namintibagon na ganap na nakabaluti, pati na rin ang lahat ng mga item na nakaimbak sa loob nito. Ang pamamaraang ito ng transportasyon na lubhang mabagal ay naging dahilan upang ang paglalakbay ni Kim sa Vietnam para makipagkita sa dating Pangulo ng US na si Donald Trump ay tumagal ng 77 oras. Gayunpaman, ang tren ay nag-aalok ng malaking kalamangan kumpara sa mga sasakyang panghimpapawid, lalo na ang mas malaking kakayahang umangkop sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng mga atake. Kung ang isang eroplano na may sakay na si Kim ay inatake, ang mga tsansa ng kaligtasan ay lubhang mababawasan. Ang paghula sa mga ruta ng tren ni Kim Jong-un ay isang masalimuot na gawain na nagdaragdag ng karagdagang antas ng proteksyon. Ang kanyang mga paglalakbay sa tren ay hindi lamang marangya, kundi pati na rin estratehiko. Matapos umalis sa Pyongyang, ang kabisera ng North Korea, ang tren ni Kim ay sinasabing nakita sa Ussurisk, isang lungsod sa Russia sa hilaga ng Vladivostok. Mula doon, siya ay lumipat ng lokomotiba at nagpatuloy sa Trans-Siberian Railway patungong Khabarovsk o posibleng Komsomolsk sa Amur. Ang 608 kilometrong paglalakbay mula Pyongyang patungong Vladivostok ay tumatagal ng humigit kumulang 20 oras. Mula nang maupo siya sa poder noong 2011, si Kim Jong-un ay nagsagawa ng 7 internasyonal na paglalakbay at 2 beses na tumawid ng hangganan patungong South Korea gamit ang kanyang tren sa karamihan ng mga mataas na antas na pagbisita na ito. Mula sa kanyang pagbisita sa Beijing noong 2018 hanggang sa pagpupulong sa Hanoi noong 2019 kasama ang dating Pangulo ng US na si Donald Trump, ang tren ay naging kanyang ginustong paraan ng transportasyon. Bagamat hindi siya takot na lumipad tulad ng ipinakita sa kanyang 7 nakaraang paglalakbay sa ibang bansa, madalas na pinipili ni Kim ang tren dahil sa mga estratehikong pakinabang nito. Ang kanyang pribadong eroplano, ang Chamay-1, na ipinag
ipinangalan sa pambansang ibon ng North Korea ay isang Ilyushin 62 na ginawa sa Russia noong Cold War. Ang mga eksperto ay nag-aalinlangan sa pagiging maaasahan ng sasakyang panghimpapawid dahil sa edad nito at posibleng mga pagkukulang sa pagpapanatili. Noong 2018, sa kanyang paglalakbay patungong Singapore upang makipagkita kay Pangulong Trump, ginamit ni Kim ang isang Boeing 747 ng Air China na ibinigay ng Beijing. Ang eroplano ay umalis gamit ang isang karaniwang numero ng flight, ngunit binago ang call sign nito habang nasa biyahe. Ang maneuver na ito, ayon sa mga analista, ay may layuning bawasan ang mga alalahanin sa seguridad ni Kim at tiyakin na ang China ay hindi maalis sa mga negosasyon. Sa kabila ng bihirang sandali ng diplomasiya, ang mga pag-uusap sa pagitan ni Kim at Trump ay hindi nagtagumpay noong 2019. Gayunpaman, ang paggamit ng tren at eroplano bilang mga distraction ay nagpapakita ng mga pag-iingat na ginagawa ni Kim Jong-un upang mapangalagaan ang kanyang seguridad at mapanatili ang lihim sa kanyang mga paglalakbay. Yate at bangka na misteryoso ang aming paggalugad sa nakatagong universo ng mga luxury yacht ni Kim Jong-un ay nagsisimula sa Wonsan, isang baybaying lungsod na nagsisilbing eksklusibong kanlungan para sa pamilya Kim. Ang malawak na complex na ito na puno ng mga pribadong villa, beach at isang malaking bodega para sa mga barko ay ang sentro ng mga maritime adventure ng North Korean leader. Ngunit ano ang gumagawa sa mga yate na ito na napakapambihira at paano sila napunta sa kanyang mga kamay? Sa huling bahagi ng 2000s, ang mga satellite image ay kumuha ng konstruksyon ng isang mas malaking bodega sa loob ng Wonsan Complex. May spekulasyon na ang bodegang ito ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamagarbong barko ng pamilya Kim. Kabilang dito ang Princess 95 My Yacht, isang obra maestra na 95 talampakan na pinagsasama ang modernong inhinyeriya at karangyaan. Na may halagang nakakamanghang 7 milyon, ang Princess 95 My Yacht ay isang refleksyon ng pagpapahalaga ni Kim Jong-un sa luho at sopistikasyon. Ginawa ng Princess Yachts, isang British company, ang yate ay pagmamay-ari ng kilalang LVMH Group na may-ari ng mga tatak tulad ng Louis Vuitton at Christian Dior. Gayunpaman, ang pagkuha ng barko ay napapalibutan ng kontrobersya dahil maaari itong kumatawan sa direktang paglabag sa mga sanksyon ng UN na nagbabawal sa North Korea na makakuha ng mga luxury goods. Ang Princess 95 My Yacht ay hindi lamang isang yate. Ito ay isang tunay na palasyo na lumulutang, ekipado ng isang maluwang na flybridge, malalaking cabin, at isang living at dining area na umaabot sa buong lapad ng barko. Ang yate na ito ay maaring mag-host ng hanggang 10 tao na may walang kapantay na elegance, perpekto para sa matagalang pananatili sa dagat. Ang interior ay maingat na idinisenyo upang magbigay ng maximum na ginhawa at kasiningan. Tinitiyak na si Kim Jong-un at ang kanyang mga bisita ay mag-enjoy ng mga biyahe na may walang katulad na estilo. Noong Mayo 2013, sa isang 10-araw na inspeksyon sa silangang baybayin ng North Korea, nakita si Kim Jong-un na bumibisita sa 25th August Fishery Station. Mapapansin ng mga matalas na tagamasid sa likuran ang starboard side ng isang malaking luxury yacht na pinaniniwalaang ang Princess 95 My. Ang paglitaw na ito ay nagpatunay ng presensya ng marangyang sasakyang dagat sa personal na fleet ng North Korean leader. Ang natatanging hardtop at stainless steel supports ng yacht ay tumutugma sa mga detalye ng Princess 95 My na nag-iiwan ng kaunting duda tungkol sa pagkakakilanlan nito. Ngunit paano nakakuha si Kim Jong-un ng isang napakalaksuryong yacht sa kabila ng mahigpit na internasyonal na mga parusa? Ang sagot ay nasa madilim na mundo ng maritime transport. Ang malalaking cargo ships na kilala bilang yacht ships ay madalas na ginagamit upang magdala ng mga luxury vessel. Ang mga barkong ito ay maaaring itago ng estratehikong nasa loob ng mga container, protektado mula sa mga mausisang mata ng mga tarp at nakapalibot na istruktura. Ang isa sa mga kumpanyang kasangkot sa lihim na pamamaraan na ito ay ang Global Unity Shipping na nakabase sa Dalian na espesyalista sa pag-aalok ng komprehensibong serbisyo ng transportasyon para sa North Korea. Sa isang fleet ng 15 barko at 242 empleyado, ang Global Unity Shipping ay may mahalagang
mahalagang papel sa pagbibigay ng mga luxury goods sa nakahiwalay na rehimen. Ang kumpanyang ito, kasama ng iba pa, ay tinitiyak na ang mga yacht ni Kim Jong-un ay madala ng palihim na iniiwasan ang pagsusuri ng internasyonal na komunidad. Gayunpaman, ang fleet ng North Korean leader ay hindi lamang limitado sa Princess 95 Mai. Ang Princess 98 Mai, isang pinahusay na bersyon ng naunang modelo, ay isa pang kayamanan sa kanyang koleksyon na may halagang higit sa 8.7 milyon. Ang yacht na ito ay may interior na eksklusibong idinisenyo ng kilalang Italian bag designer na si Fendi. Inilarawan ito ng mga eksperto bilang isa sa pinakamaluluksuryong barko na kailanman itinayo ng Princess. Ang Princess 98 Mai ay halos magkapareho sa 95 Mai, ngunit may tatlong piye na mas mahaba na nagbibigay ng mas maraming espasyo at sopistikasyon. Ang tatlong palapag nito ay naglalaman ng tirahan para sa tauhan at mga espasyo para sa pamumuhay. Tinitiyak na si Kim Jong-un at ang kanyang mga kasama ay magtatamasa ng isang biyahe na puno ng ginhawa at sopistikasyon. Ang paghanga ni Kim Jong-un sa mga marangyang yate ay hindi bago. Ang kanyang ama, si Kim Jong-il, ay nagbahagi rin ng pagkahumaling sa mga maringal na sasakyang dagat. Noong 2009, pinigilan ng Italia ang pagbebenta ng dalawang yate ng tatak na azimuth na inilaan para sa pamilyang Kim sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga parusa ng UN laban sa mga produktong luho. Sa kabila ng mga paghihigpit na ito, nagawa ng pamilyang Kim na makakuha at mapanatili ang isang fleet ng mga high-end na yate na nagpapakita ng kanilang kakayahan na makaiwas sa mga limitasyong ipinataw ng internasyonal na komunidad. Mga lihim ng maingat na seguridad pagdating sa mga lihim na paglalakbay ni Kim Jong-un, hindi pinapayagan ng North Korea ang anumang uri ng pag-i-improvise. Ang proteksyon ng pinakamataas na pinuno ay maingat na pinlano na kinasasangkutan ng iba't ibang antas ng seguridad at isang grupo ng elite na binubuo ng mga tagapagbantay at mga unit militar. Sa sentro ng operasyong ito ay ang pangunahing gabinete ng mga adyunto na tinatawag ding Central na Gabinete ng Partido. Ang elite unit na ito ay may misyon na direktang protektahan si Kim Jong-un at binubuo ng mga tagapagbantay na masusing pinili mula sa mga recruit ng People's Army ng Korea. Ang proseso ng pagpili para sa mga tagapagbantay na ito ay lubhang mahigpit. Ang mga kandidato ay kailangang matugunan ang mga tiyak na kinakailangan tulad ng pagkakaroon ng katulad na taas kay Kim Jong-un at walang mga problema sa paningin. Bukod dito, dapat nilang ipakita ang kasanayan sa mga teknik ng pagbaril at martial arts. Kabilang sa seleksyon ang isang detalyadong pagsisiyasat ng background na umaabot sa 2 henerasyon na tinitiyak na tanging mga individual na may ganap na katapatan sa rehimen ang maaring matanggap. Marami sa mga tagapagbantay na ito ay kamag-anak ng pamilyang Kim o ng iba pang mga makapangyarihang pamilya sa North Korea na lalong nagpapalakas sa kanilang debosyon. Kapag naaprubahan, ang mga tagapagbantay na ito ay sumasailalim sa isang masinsinang pagsasanay na maihahambing sa mga Special Operations Forces ng People's Army ng Korea. Ang pagsasanay na ito ay sumasaklaw sa paghawak ng mga sandata, mga teknik ng pag-iwas at iba't ibang sining ng pakikipaglaban, kasama na rin ang mga pagsubok sa pisikal na tibay at pagpapabuti ng asal. Ang mga bodyguard ay hinahanda upang maalis ang anumang nakikilalang banta gamit lamang ang kanilang mga kamay at katawan na nagiging dahilan upang sila ay maging isang nakakatakot na presensya. Sa panahon ng mga paglalakbay ni Kim Jong-un, ang kanyang mga bodyguard ay bumubuo ng isang bilog na proteksyon sa paligid niya na nagbibigay ng kumpletong 360-degree na pananaw sa mga taong malapit at sa kapaligiran. Ang bilog na ito ay binubuo ng 3 hanggang 5 bodyguard kasama ang direktor ng pangunahing tanggapan ng mga katulong na naglalakad, sumasakay sa unahan o pumaposisyon sa harap ng leader. Sa kanyang tabi, may 4 hanggang 6 na bodyguard na ipinamamahagi ng 2 hanggang 3 sa bawat panig. Sa likuran, may 4 hanggang 5 guwardiya ang nakaposisyon. Ang mga bodyguard na ito ay kabilang sa iilang mamamayan ng North Korea na pinapayagang magdala ng mga sandata sa tabi ng kanilang leader. Kadalasan ay isang semi-automatic na baril at isang reserbang sandata. Bukod dito, sila ay gumagamit
paggamit ng mga natatanging badge at brooch sa kanilang mga damit para sa bawat okasyon upang madaling makilala at gumagamit ng mga verbal na password at nakakode na mga parirala. Ang pangunahing tanggapan ng mga katulong ay may humigit kumulang 200 hanggang 300 kawani, kung saan mahigit kalahati ay mga bodyguard at ang natitira ay mga driver at technical na tauhan. Bagaman ang ilan sa mga bodyguard ng leader ay may matagalang karera, karamihan ay naglilingkod lamang ng isang dekada. Tinitiyak nito na ang mga guwardya ay mananatiling nasa mainam na pisikal na kondisyon at laging handa na ipagtanggol ang pinakamataas na leader. Bukod sa direktang proteksyon na ibinibigay ng pangunahing tanggapan ng mga katulong, mayroon ding isa pang unit ng seguridad na responsable sa ikalawa at ikatlong linya ng depensa sa paligid ni Kim Jong-un. Ang pangunahing tungkulin ng unit na ito ay tiyakin ang seguridad ng mga pisikal na pasilidad kung saan man siya naroroon. Maging ang kanyang mga opisina, pribadong tirahan o mga lugar na binibisita sa loob o labas ng North Korea, ang mga tauhan ng unit na ito ay dumadaan sa isang proseso ng seleksyon at pagpapatunay na katulad ng sa mga bodyguard ng pangunahing tanggapan ng mga katulong. Sa katunayan, karamihan sa mga bodyguard ay inililipat mula sa departamentong ito patungo sa bagong unit. Ang mga lalaki at babaeng ito ay gumaganap ng iba't ibang misyon ng suporta na nakalaan kay Kim Jong-un. Sila ang namamahala at nagpapanatili ng mga secure na linya ng telepono na ginagamit ng pinuno, nagbibigay ng mga computer na kanyang ginagamit at tinitiyak ang proteksyon ng kanyang infrastruktura ng IT. Bukod dito, sila ang responsable sa pagtiyak na anumang inuming alkohol, pagkain o sigarilyo na hihilingin ni Kim Jong-un sa panahon ng kanyang pananatili sa Singapore ay magiging available, pati na rin ang masusing pagsusuri sa lahat ng ihahain sa kanya. Ang mga bantay ay mayroon ding departamento ng medisina kung saan gumaganap ang kanilang mga personal na doktor at pangkat ng kalusugan. Hindi bababa sa 2 sa mga profesional na ito ang sumasama sa pinuno sa lahat ng kanyang paglalakbay. Tungkol naman sa personal na seguridad ni Kim Jong-un, ang departamento ng utos ng bantay ay bumubuo ng 2 sa 3 panlabas na layer ng proteksyon sa kanyang paligid na nakatuon lalo na sa mga lugar kung saan siya nagtatrabaho, nananatili o bumibisita. Ang utos ay nagtatatag ng isang linya ng depensa kaagad sa labas ng pangkat ng mga tagapagbantay na sinusundan ng isang pangatlong panlabas na layer na nakaposisyon malapit sa mga kalsada, bakod o iba pang istruktura sa loob ng 800 metro na radius mula sa lugar. Ang istruktura ng personal na seguridad na ito na binubuo ng 3 layer ay halos natatangi sa mga pinuno ng mundo. Bagamat ang mga gumagalaw na tagapagbantay ay isang nakakamanghang tanawin, ang mga karagdagang layer ng proteksyon na mas hindi nakikita at mas malayo ang nagpapakita ng antas ng sopistikasyon at extremism na ginagamit upang matiyak ang pagpapatuloy ng dinastiyang Kim. Ang masalimuot na balangkas ng seguridad na ito ay naglalarawan ng pambihirang pagsisikap na handang gawin ng Hilagang Korea upang protektahan ang kanilang pinuno. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang tingnan ang aming iba pang kamanghamanghang mga nilalaman sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.